Wait lang, record ko lang. Okay. Okay, isang magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa atin. Isang mapagpalang bati sa bawat isa sa naririto ngayon at lalo na sa ating mga kapatid na nakikiisa sa pamamagitan po ng Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikibahagi sa ating gawain. Tunay nga kahit tayo ay magkakalayo, mga kapatid, tayo ay pinag-iisa ng pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Sa araw na ito, tayo ay nagtitipon sa ilalim ng ating programang Inaanak, Ilaw ng Anak, ang kininatin ng katotohanan na may temang Tribulation, Triumph. Yan po yung ating topic ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to. Isang paalala sa atin na sa kabila ng mga pagsubok sa ating kinakaharap, may tagumpay na inihahanda ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ayon nga sa banal na kasulatan, sa 1:16 verse 33, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Ayan po, napakaganda pong paalala nito. Kaya sa mga oras na ito, buksan po natin ang ating mga puso at isipan at hayaan nating mangusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng programa ito. Muli ako po inyong lingkod bilang inyong pong presider MJ Rason. Ang ating pong programa ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, ang ating pong opening prayer, ipagkakalo po ni Sister Annie Barrios, at ang ating pong musical offering, ipagkakalob ni Sister Annie, ay ni Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker, ngayong tanghali ngayong gabi na to, walang iba po si Elder Mark Santiago, at iyon po ay i-introduce po ni Ma'am Janice Masaling. Ayan po. After po nung kanyang mensahe, ay pwede po tayo magkaroon ng chance na magtanong. At pwede din po tayo magbigay ng ating mga short reflection at yun po ay papacilitate ni Sister MJ Rason. At ang ating pong appeal song ay pagkakaloob ni Ma'am Janice Masaling. Ang closing prayer ay papagkaloob po ng ating pong speaker at ang ating pong intercessory prayer ay walang iba kundi po si Sister Connie Sariola. At bago ko po ibigay sa ating po mga participants, batiin ko po yung mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan, sa aking pong screen, nandiyan po si Nanay Lucy Dungo. Hello po. And of course, si Ate Annie Barrios. Andyan din po ang ating pong speaker ngayong tanghali ngayong gabi na to, si Elder Mark. Hello po. At nandyan din po si Daddy Rob Sumoso. Andyan din po si Sister Edna Montehermoso at si Ate Connie Sariola. Andyan din po si Sister Nika Abaw and of course si Mom Janice Masaling. Andyan din po si Ate Raquel Humitilco, si Ate Grace Takagi, at si Sister Jenny Valdez. Andyan din po si Sister Ampi Garcia at si Brother Winfred Jr. Hilaw and of course si Sister Ems Kalika. Ate Annie, ipagkaloob mo na po ang ating pong opening prayer. Sige po. Tayo po ay manalangin. Ama na Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Sa mga oras nito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon ito at kami po ay nagtipon-tipon at nagsasama para mag-aral ng inyong banal na salita. Ang hingi po namin ang presensya ng inyong banal na Espiritu na pangunahan po kami, most especially ang aming speakers na Pastor Mike, na siya po ay bigyan ng karunungan na mula sa inyo. Inadalangin namin ang bawat isa sa amin na narito na bigyan kami ng tamang pag-iisip at karunungan upang maunawaan namin ang inyong salita. Nagpapasalamat po kami na inyo kami pinagpala at bigyan ng magkakataon sa panibagong buhay sa oras na ito. Una sa lahat, humingi po kami ni inyo kami linisin at patawarin po kami saan man namin karunungan. At marami pong salamat, Panginoon, sa pagdinig mo at inaasahan po namin tatanggapin ang lahat ng ito. Alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Annie. Ibigay na po natin ating pong musical offering, Sister Ampi.
troubled soul, the Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very Amen. Amen. Thank you so much, Sir Ambis. Magandang awit. At bago po ibigay sa magpapakilala po sa ating pong speaker ngayong tanghali ngayong gabi na to, batiin ko muna po yung mga humabol. Nandito po si Brother Fillmore Enriquez na siya po ay nasa Taiwan. At andyan din po si Sister Gwim Odal. And of course, andyan din po si Opo A3. And of course, si Ate Annalyn Pines. Andyan din po si Sir Wilfredo. Si Brother Wilfredo Absadud. Ayan po. Ma'am Janice, ibigay ko na po sa iyo ang pagkakataon para po sa pagpapakilala po sa ating pong speaker. Ma'am Janice? On ba si Ma'am Janice? Ayan. Yes na, nakaano Ate MJ. Meron Yan. siya. Okay, okay na. Nakikita niyo yung sharing ko. Yes po. Yeah. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Good evening po and good morning. So, it's my privilege po to introduce our speaker for today. So, Mark is a dedicated missionary from Amazing Facts Philippines who has faithfully shared God's word in many different places through his mission work. So, his passion for ministry has leading him to travel across various regions, reaching souls and inspiring lives wherever he goes. So currently, he is based in the United States, where he continues to serve the Lord as an elder of the Light Church International. So his commitment to God's work is truly admirable, and his life is a testimony of faith, service, and devotion. So our speaker is single, but no longer available. So let us open our hearts and minds as we welcome our speaker for today. So, Brother Mark. Magandang tanghali sa ating po dyan sa Pilipinas at nais ko ding batiin ang ating mga audience. Meron tayong 21 tayo dito sa ating platform na ito. Kung saan man po kayo naroon, ang aking dalangin ay nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy nating maranasan ang pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Maraming salamat, Sister Junice, sa iyong pagpapakilala at tunay na napakabuti ng Panginoon na ako po ay naging missionary
sa under ng Philippine Amazing Facts Center of Evangelism. At dati po ay naka-base po kami dyan sa Manila Center. So matagal din po akong namalagi sa Manila Center. Totoo nga po na bilang manggagawa o misyonero ng ating Panginoon ay nakapaglibot na din po ako dyan sa ating bansa. Maraming lugar ang aming napuntahan at gano'n naman po talaga ang buhay ng isang misyonero. Ngayong oras po na ito ang ating pag-uusapan ay ang tribulation and triumph. Ako'y humihingi ng paumanhin sa inyo kung sapagkat ako'y meron pang natitirang kaunting ubo. Ano po? Kaya ipagpaumanhin niyo po. Okay, ang ating topic po ngayon ay tribulation and triumph. Ano po ba ang unang pumapasok sa ating isipan kapag nadinig natin ang tribulation and triumph? Tayo ba ay nagkakaroon ng pangamba, takot, o nagkakaroon ba tayo ng pag-asa sa ating mga buhay? Yan ang mga simpleng katanungan lamang na maaaring pumukaw sa ating isipan. Subalit, bago po tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko kayo na ating iyuko ang ating mga ulo at hilingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, kami ay lumalapit po sa inyo sa mga oras na ito sapagkat nais naming hingin ang gabay ng inyong Banal na Espiritu upang sa ganon ay maunawaan namin ang aming pag-aaralan ngayon upang sa ganon ito'y tumatak sa aming isipan, maitanim sa aming puso at mapakinabangan namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Pagpatawad niyo po, Ama, ang aming pagkukulang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ang main idea ng ating pag-aaralan ngayon, o bago po yan, ay nais ko po munang basahin sa inyo ang ating key text na matatagpuan sa John 16:33. Ang sinasabi dito, "In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Sino daw yung nagsabi na napanagumpayan niya ang sanlibutan? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ito po ang main idea bilang isang mananampalataya ng Seventh-day Adventist. Ito ang ating paniniwala na ang tribulation ay isang tiyak at isang tunay na pangyayari. Ito ay totoong magaganap, subalit hindi ito ang pinakang pinale o katapusan ng ating sanlibutan. God's people may pass through testing, sorrow, and conflict, yet through Jesus Christ, they move from tribulation to triumph. Bagamat tayo ay makakaranas ng tribulation o ng mga pagsubok, mga suliranin sa ating buhay o kung anumang katakot-takot na problemang yan, ay merong pag-asa tayong tinatanaw sapagkat ang pangako diyan ay ang Panginoong Hesukristo ang
ang siyang gagalaw mula sa tribulation patungo sa triumph. So paano mangyayari yon? Yung from tribulation doon sa triumph. Makikita natin dalawang ang unang dalawang bagay na merong tribulation. So of course, papatak siya sa negative side. At pagdating naman sa triumph or victory, ay papatak siya doon sa positive side. Mga minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, tayo ngayon ay nabubuhay dito sa sanlibutan ito. Okay? Ngayon, anong klaseng sanlibutan ang meron tayo na ating kinagalawan sa pangkasalukuyan? Yung current, ano yung makikita natin? Environment. Ano yung mapapakinggan natin sa news and current affairs? Ano yung nakikita natin sa social media? Ano yung nakikita natin sa small society, even sa loob ng family natin? Meron po ba kayo napapansin na kakaiba? Well, ang sabi dito, ang yung mga suliranin na nakikita natin o yung problema na nakikita natin sa loob ng family, yung problema na nakikita natin sa loob ng isang church community, at yung problemang nakikita natin sa ating gobyerno diyan sa pamahalaan ng Pilipinas. At ganun din naman kami na narito sa Amerika. Kung ano man yung nakikita naming mga suliranin dito, ito ay hindi unusual. Ano po? Ibig sabihin, hindi na nakakapagtaka na mangyayari o makaka-encounter tayo ng mga suliranin natin. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So maganda ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat meron siyang ibinibigay na pangako sa atin na tinatanaw natin sa panghinaharap. Ngayon, maaaring papasok sa ating isipan na kapag nakaranas tayo ng tribulation sa ating buhay, ay iisipin natin na tayo ay iniwanan ng Panginoon o tayo ay pinaparusahan ng ating Panginoon. Mali po yung ganong klaseng idea na ipinapaisip sa atin ng kaaway. Sapagkat ganon ang gustong mangyari ng kaaway. Ganong kaisipan ang gustong mangyari sa bayan ng Diyos. Yun ang pandaraya, pilit na ginagawa ng kaaway. Ngayon, paano tayo makakasiguro na hindi nga tayo iniiwanan ng Panginoon o hindi nga tayo pinapabayaan ng Panginoon? Kaya nga ang warning sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, nakikita pa rin natin sa dalawang bagay, na meron siyang babala at
meron siyang pangako. Mga kapatid, bagamat tayo ay makakaranas ng krisis sa buhay natin, bagamat tayo ay makakaranas ng suliranin sa ating mga buhay, tatandaan natin, yang bagay na yan ay bahagi ng pagiging isang Kristiyano. At bilang Seventh-day Adventist, tayo ay naniniwala na nabubuhay tayo ngayon sa mga huling araw. At bago dumating ang ating Panginoong Hesus, ito na nga, ang bayan ng Diyos ay makaka-encounter ng pressure, deception, and testing. So bakit kailangan mangyari yung mga bagay na yon? Bakit natin kinakailangan pagdaanan yung crisis na yon o yung tribulation na sinasabi? Bagamat ito ay mararanasan, sabi dito, but God will preserve His faithful people. Sino daw? Yung tapat na tao o yung tapat na kanyang bayan. At dadating ang ating Panginoon o babalik siya sa kanyang kaluwalhatian. 'Di ba napakagandang pangako ng ating Panginoon. Merong isang ano rito yung pinakang cue, yung faithful people. So ibig sabihin, kapag hindi tayo tapat sa ating Panginoon, ano mangyayari pala sa atin? Kung hindi tayo tapat sa ating Panginoon, ay magiging burden natin yung tribulation na ito. Hindi natin mararamdaman na kasama natin ang Panginoon. Kaya napaka-importante dito, itong bagay na to. Kinakailangan ay maunawaan natin at magkaroon tayo ng personal study tungkol sa bagay na ito at huwag lang tayo magdepende sa ating mga narinig sapagkat maaaring meron akong maling nabanggit o meron akong maling nagawang example o halimbawa na maaaring hindi naaayon sa inyong pangunawa. Kaya pinaka-importante sa lahat ng pagkakataon ay magkaroon po tayo ng personal study tungkol sa bagay na ito upang sa ganon personal din nating maranasan at maramdaman yung biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. At masasabi natin na sa ating sarili na tayo ay nagsusumikap na maging tapat sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, sabi sa Acts 14:22, we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Tribulation is not proof that God has left us. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, na hindi naman talaga tayo iniiwanan ng ating Panginoon o iniwan ng ating Panginoon sapagkat kailanman simula nung creation hanggang nung pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan sa ating mga unang mga magulang, mapa kay Abraham, mapa kay Noah, ang Panginoon ay laging nariyan. Trials refine faith and build endurance. God uses hardship to strengthen His people. So ngayon, nalaman natin, ito pala ang dahilan kung bakit ipinaparanas sa atin ng Diyos ang tribulation. Upang sa ganon ay ma-refine ang ating pananampalataya at magkaroon tayo ng
endurance o yung matatag. Hindi lang basta pananampalataya, kung hindi may kasamang pagtitiyaga. Nawa ay naunawaan natin yung bagay na yon. Sapagkat ito ang talagang magpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya itong topic na to ay hindi magbibigay sa atin ng more on negative side. Bagkus, ito ay mas lalong dapat nakikita natin ang positive side. Ulitin ko, God uses hardship to strengthen His people. Parang ano lang po yan, yung mga sundalo. Ang mga sundalo, bakit sila nagkakaroon ng training? Bakit sila sumasailalim sa pagsubok? Bakit sila pinapalusong sa putek, pinapagapang sa yung may barbed wire, pinapaakyat sa mga matataas, pinapalambitin sa mga lubid. Ano sa tingin nyo? 'Di ba? Para sa kanila 'yon upang maging malakas ang kanilang stamina. Upang kung dumating na sila mismo doon sa actual battle, ay hindi sila mahihirapan. Kaya mga kapatid, ipagpasalamat natin na tayo ay nakakaranas ng suliranin sa ating buhay. Sabi sa James 1:2 verse 3, "The trying of your faith worketh patience." Trials can produce patience. Trials can deepen dependence on God. Trials can lead to spiritual maturity. Di ba? Ang ganda po. Isipin natin, kung wala tayong trials, paano tayo makakagawa ng patience natin? Kung walang trials, papaanong lalalim ang ating ugnayan at ang ating pagiging dependence sa ating Panginoon? At kung walang trials, papaano tayo malilid sa spiritual maturity? Ito ang tanong. Totoo nga ba na ang trials natin sa buhay ay naglilid sa atin ng spiritual maturity? O baka mas lalong nagiging immature tayo sa ating pananampalataya? Baka lumabas, kung ating susuriin ang ating mga sarili, na tumanda na tayo sa ating pananampalataya na wala tayong pinagkatandaan. Ano po ibig ko sabihin doon? Baka akala lang natin dahil matagal na tayo sa pananampalataya, kampante na tayo na ganun lang o hanggang ganun na lang. Kinakailangan tatandaan natin yung level ng maturity ng pagiging isang Kristiyano. Kinakailangan sa ating mga bunga makikita kung ano yung ating magiging bunga. Kasi madaling sabihin na, Panginoon, ako'y nagtatapat po sa iyo. Panginoon, iniibig kita. Tingnan natin, yung naging kasaysayan ni Pedro. Sabi niya, Panginoon, mahal kita. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi, Pedro. Hindi mo ako mahal kung talagang mahal mo ako. Pero nakita ng Panginoon na ikakaila siya ni Pedro. Pero i-deny ni Pedro na, hindi Panginoon. Pinagpilitan niya na talagang mahal niya. Pero nung dumating na dun sa actual tribulation si Peter, di ba dinenay niya si Jesus Christ 3 beses. So, bilang tao, madaling sabihin na gano'n. Pero, paano kapag tayo na yun nasa actual battlefield? Paano kapag tayo na yun nasa sitwasyon? Asan ang ating loyalty?
Maibibigay ba natin sa ating Panginoon ang ating loyalty? Yan yung mga magandang dapat na pumasok sa ating mga isipan. At sabi pa, the Bible teaches that before Christ returns, God people will face, yun na nga, yung ulitin ko lang na ang kanyang bayan ay makakaranas ng matinding pressure kasi nga meron siyang kinakailangang paghandaan. 'Di ba? Na sino po ba sa inyo yung nakasubok ng mag-hiking? Maaaring sa Makiling, diyan sa Batangas meron din, dito sa Laguna meron din, no? Para do'n sa mga nakaka-experience sa inyo ng hiking ay 'di ba, hindi naman madali ang mag-hiking kasi may dala-dala kang backpack tapos grupo kayo. Hindi ka naman puwedeng basta mauna lang, kailangan sabayan mo yung pacing ng mga kasama mo. So, nakakaranas kayo ng paghihirap, right? 'Di ba? Habang umaakyat kayo sa bundok, maraming trails at hindi naman madali ang trails talaga. Meron pa 'yan, tatandaan ko nung kami ay hiking patungo sa Mount Pulag. That was 2005. Kasama namin ang Adventist Mountaineering Club. Apakadami namin, parang nasa 200 kami. So, ilang team kami. Grabe yung aking dinanas yun. Yun yung pinakamahirap ko pong naranasan sa tala ng buhay ko. Sapagkat ako ay naging mountaineer din po diyan sa Pilipinas. Bago pa po ako maging missionary. Yan po ang aking mga naging hilig nun. So naglalakad kami, ang dami namin mga pagsubok na nadadaanan, yung trail, andiyan yung madadapa ka talaga pero kailangan mong bumangon. Andiyan yung masasabit yung backpack mo sa sanga ng kahoy na hindi naman talaga maiiwasan. 'Di ba? Maraming mga pagsubok at higit sa lahat, nabi-build yung patience mo dahil ang bigat. Just imagine yung kung magkakarga ka ng 30 kilos kasi nandun yung siyempre yung mga gamit mo, pagkain, tent mo, yung damit mo handon for ilang araw. Andun lahat yun, karga-karga mo. Pero pagdating mo dun sa campsite, parang panatag ka na eh. Kasi makikita mo yung ganda ng tanawin. So parang ganun din ang buhay nating mga Kristiyano para tayo naglalakbay. So isipin natin yung tribulation, yung mga pagsubok na nararanasan natin. Yan yung trail na nilalagpasan natin at bawat level. Pataas ng pataas, pahirap ng pahirap, pero mapapansin nyo, nagkakaroon tayo ng mas matibay na ano natin, yung ating patience natin. Tsaka yung pagpupursige natin na matapos natin yung hiking. At ang pinakamasaya doon, kapagka yung tayo ay pabalik na o pababa na. 'Di ba doon natin mararamdaman. Kaya doon maaari natin mai-relate from tribulation to triumph. Kasi napanagumpayan natin eh. Kapagka nalagpasan natin yung pagsubok na yun, pagdating sa triumph ay magiging madali na para sa atin. Sa Psalm 34:19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. And sa Isaiah 43 verse 2, when thou passest through the waters, I will be with thee. God does not promise a life without storms. He promises His presence in the storm. Ulitin natin. Kasi baka may magtanong ulit sa atin, kung mahal tayo ng Panginoon, kung tayo ay ginagabayan ng Panginoon, bakit ang buhay natin bilang mga Kristiyano bakit tayo nakakaranas ng bagyo sa ating buhay?
Tatandaan natin, ang ang daan patungo sa ating Panginoon ay siya na mismo nagsabi na hindi niya ipinapangako na hindi tayo makakaranas ng bagyo sa ating mga buhay. Ano ang ipinangako ng Panginoon? Yung kanyang presence sa panahon ng bagyo. In in Daniel 12 verse 1, there shall be a time of trouble, and at that time thy people shall be delivered. A final crisis will come. Michael? Sino dito si Michael? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He stands for His people. Deliverance is certain for the faithful. Again, inulit na naman dito. Deliverance is certain for the faithful. Sino ba yung faithful na tinatawag dito? Nawa mga kapatid, sa faithful dito ay nawa ay kasama tayo doon. Ano po? Sana kabilang tayo doon sa mga faithful na tao. Hindi lang yung basta parang nakikisama lang tayo. Kaya nga nabanggit ko po sa inyo kanina na kinakailangan magkaroon tayo ng personal experience. Magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoon. Maunawaan natin talaga yung bagay na ito. Kasi, 'di ba, parang ganito lang po 'yan eh. Ano yung mas masarap na sa buhay natin? Halimbawa, may nagkukuwento, ang ganda sa Amerika, ang sasarap ng pagkain do'n. Ayun eh, kapagka nadinig lang natin. So, siyempre parang mamamangha tayo. Pero 'di ba mas mas maganda kung maranasan din natin, halimbawa kung makapunta din tayo do'n, matikman din natin yung pagkain. O kahit hindi na lang sa pagpunta sa Amerika. Meron tayong isang kaibigan nagkukuwento, "Uy, nakakain ako ng ganito, ang sarap nung kanilang pares o bulalo doon." Although alam naman natin kung ano yung lasa ng bulalo, although alam natin kung ano lasa ng pares o nung adobo, pero 'di ba mas masarap kung malalasa pa natin. So gano'n din sa salita ng ating Panginoon. Dito ngayon yung papasok na kinakailangan ay pagsikapan natin na maranasan natin yung biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. The triumph belongs to Christ. The greatest victory in the Christian life is not our own strength, but Christ's victory. In John 16:33, I have overcome the world. That means His triumph becomes our triumph, and kung tayo ay mananatili sa ating Panginoong Hesus ay makakamtan natin din ang kung ano yung nakamtam ng ating Panginoong Hesus. And in Romans 8:37, we are more than conquerors through Him that loved us. Our victory is not our own strength. Diba? Ang ating pananagumpay sa ating buhay ay hindi sa pamamagitan ng ating lakas. Ito pa, kinakailangan maunawaan din natin to. Na yung lakas na nanggagaling sa atin, kinakailangan mai-address natin walang iba kung hindi sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Tandaan natin yung naging topic natin
yung pagdating sa pag-surrender, kung paano natin maiso-surrender ng buo ang ating sarili. Kasi nga, kapag hindi natin na-surrender ng buo ang ating sarili o hindi natin isinuko yung ating sarili, hindi naman gagawa ang Panginoon para sa atin eh. Kasi hindi naman tayo pipilitin ng Panginoon kung ayaw talaga nating isuko. Nonetheless, kung lubos nating isuko ang ating mga sarili sa ating Panginoon. At kapag naisuko natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon, doon gagawa ang ating Panginoon para sa ating mga sarili. In Revelation 11:15, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord. That means, anuman yung mga nabuong kaharian dito, pagdating ng araw, ay ito din ang kanyang magiging kaharian. Evil will end, suffering will end, Christ will reign forever. At yun na nga, from tribulation to triumph, lahat ng evil things, lahat ng sufferings, mawawala. Kung ano man yung nararanasan nating suliranin sa oras na ito. Kung ano man yung nararanasan nating mga isipin, meron akong babayaran, meron akong hinuhulugan, meron akong pinaglalaanan, gusto kong magkaroon ng ganito, gusto kong makabili ng ganito, and so on, na siyang nagbibigay ng pagkabalisa ng ating isipan pagdating ng panahon. Kapag napanagumpayan natin ang lahat ng suliranin na yan, ay tatapusin ng ating Panginoon. Wawakasin niya ang bagay na yan. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, ang topikong ito ay tamang-tama at napapanahon sa bawat isa sa atin. Hindi upang katakutan, kung hindi, dito natin may apply yung sinasabi ko sa inyo na kinakailangan magkaroon tayo ng personal experience sa salita ng Diyos, sapagkat imbis na tayo ay matakot, magiging masaya tayo sapagkat natatanaw natin ang pag-asa na siyang magpapabago ng ating buhay. Natatanaw natin ang pag-asa na siyang tatapos sa lahat ng kahirapan na ating dinadanas sa sanlibutan ito. Sino ba naman po mga kapatid ang ayaw na matapos ang kaguluhan na ito? Di ba wala naman. Lahat tayo ay nagnanais na gusto nating matapos ang kaguluhan na nangyayari sa ating buhay. Mapa sa ating social life, maging at higit sa lahat sa ating spiritual life. Gusto natin bumalik tayo doon sa orihinal na panukala ng ating Panginoon kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Amen po mga kapatid. Nawa sa gabing ito, ang topikong ito ay mas lalong magbigay ng pag-asa sa atin. At kinakailangan manghawak tayong mabuti, huwag nating kakalimutan ang palagiang dumalangin sa ating Panginoon. Pilitin natin na tayo ay manatiling nakaugnay sa salita ng ating Panginoon. Keep the Sabbath as weekly reminder of God's power and grace. Live with hope, or live with eternal hope, not temporary fear. Encourage one another as Christ's coming draws near. Kaya napakahalaga
ng Sabbath sa bawat isa sa atin. Dahil ito yung magiging test of loyalty ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ipagpapalit ba natin ang araw ng Sabado? Tayo ba ay magpapadala o magpapaagos kapag naranasan na natin yung ating tribulation sa ating buhay, sa ating spiritual na pamumuhay? Kapag ka tayo ba ay dumating na dun sa puntong kinakailangan nating gumawa ng isang matinding desisyon, ikokompromiso ba natin ang araw ng Sabado? Nawa mga kapatid, hindi. Bagkus, alalahanan natin yung sinabi ni Apostol Pablo na kaya nga mga kapatid ko, ipinapamanhik ko sa inyo na tayo ay magdalanginan at magpalakasan sa isa't isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ayan po. Maraming salamat po, Elder Mark, sa napakagandang mensahe na naibahagi niyo po ngayong tanghali, ngayong gabi na to. Ang tribulation and triumph ay paalala na ang bawat pagsubok ay may kasunod na tagumpay. Sa tulong ng Diyos, ang ating mga pinagdadaanan ay nagiging daan upang tayo ay maging mas matatag po at malapit po sa ating Panginoon. Ibigay na po natin ang ating pong appeal song, Ma'am Janice. Ang buhay sa mundong ito ay may kahirapan. Laging nababalitaan, puro kaguluhan. Oras-oras may kalungkutan. Suliranin at kasawian ang nararanasan. Sa langit ay wala na kasalanan, wala nang kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala nang problema, kasiyahan ng madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging likaya. Minsan sa ating landas ay may kabiguan, nagtatanong sa isipan, bakit nararanasan araw-araw may pinapasan, kapanglawan, kalumbayan at nasasaktan. Sa langit ay wala nang kasalanan, walang kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala nang problema, kasiyahan ng madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging likaya. Kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan, ating makakamtan. Magtiwala lamang sa Kanya. Ikaw, ako, tayong lahat ay sa Kanya. Sa langit ay wala nang kasalanan, walang kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala nang
problema, kasiyahan ng madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Kasiyahan ng madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Amen. Thank you so Amen. much, Ma'am Janice, sa napakagandang awit na iyong binahagi. At ayan po, Elder Mark, para sa iyo pong closing prayer. Sige po, ating iyo ko ang ating mga ulo sa ating panalangin. Diyos namin na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, tunay na kami ay nagagalak na napag-aralan namin ang topic ng ito na may kinalaman sa mga suliranin at sa pananagumpay. Batid po ninyo na kami ay lubhang pagod na pagod sa pagsubok sa aming buhay. Subalit meron po kayong pangako sa amin na hindi nyo kami pababayaan. Kaya naman po ang patuloy namin dalangin sa inyo, dakilang Ama, na kami ay patuloy po ninyong gabayan. At kung maaari ay kami inyong ikubli sa inyong kalwalhatian upang sa ganon mas lalong tumibay ang aming pananampalataya sa inyo. At huwag kaming maligaw ng landas. Batid din namin na ang katapusan ng sanlibutan ay nakikita naming papalapit ng papalapit sa mga nangyayari sa aming kapaligiran. Nawa, Panginoon, ang bagay na ito ay hindi magbigay ng katatakutan sa amin, bagkus magbigay ng pag-asa. Pag-asa na siyang inyong ipinangako sa amin na inyong wawakasin ang lahat ng kahirapan at kasamaan sa mundong ito. Kaya naman po, Panginoon, kami ay nasasabik na maranasan namin ang langit na bayan na siyang inyong ipinangako sa amin, na kung saan sa bayan na iyon ay wala ng kahirapan, wala ng kalumbayan, wala ng pag-iyak, at walang anumang suliranin ang aming makikita kung hindi kasiyahan. Kaya naman po, sa oras na ito, sa aming pansamantalang pagtatapos, aking pong idinadalangin ang aking mga kapatiran na narito sa platform na ito. Saan man po sila naroroon, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan sa kanilang mga buhay, nawa ito ay maging kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat po, Elder Mark. You're welcome At po. opo, napakaganda po ng ating topic ngayon, ano? At bago ko po ibigay kay Jen para sa ating pong kodakan, batiin ko muna yung mga humabot. Nandito si Brother Sherwin from Riyadh. And of course, nandito ang ating Ma'am Shinene. At sino pa ba ang humabol? Si Ate Grace, no? From Japan. Ayan po. Ay, Ma'am Shi! And of course, si Ate Nisita Katoliko. At nandyan po si Sister MK. Hi, Babshi and Ma'am Shi. Hello. Ingat po kayo sa travel going sa US. Yan po. So, Jen? Yeah. Okay po, let's continue sa ating picture taking. Please open cam po ang available. Thank you po sa naka-tune in sa ating pong Facebook Live. Thank you and God bless.